Yung pangalawang riot na naranasan ko. Yung pala yung ano, yung pala yung ako sa namin Bagito. Pala ng time ng bahala. Tapos, anong nangyari? Bumawi rin yung time namin sa bahala. Bakla naman yung tinira niya. Patay. Yun ang brutal na naranasan na nakita ko. Utol, magandang araw sa'yo. Magandang araw naman sa'yo. Maaari ka bang magpakilala sa mga manonood? Ako nga pala si Abelardo Montenegro. Nangulungan ako sa Bagong Diwa sa Bikutan. Okay. May nasalihan ka bang pangkat doon, boss? Meron, Sputnik. Sputnik. Maaari bang makita namin yung patunay na ikaw ay isang Sputnik? Pwede. Sige, boss, pwedeng bang masilayan namin yan? Sino-sino yung mga nakapasa na yan, boss? Si Crystal Blas. Tsaka si yung mananato namin. Yan. Tsaka si Bokyo, yung mayor. Ng batang Pasay. Alright. Isa lang naman ako simpleng bata nun. Siyempre, nun, medyo mapuso. Mahilig sa gang. Kaya, mahilig din sa sugat. Kaya ito, nakulong din. Kahit naman sinong gago, hindi naman masasabi natin na hindi ka makukulong pag gago ka, di ba? Lahat ng gago may katapusan din. So, ibig sabihin, boss, naging violente ka rin ng mga panahon na yun? Oo, naging violente rin ako. Siyempre, naging leader din ako ng gang eh. Kaya, marami rin nagkaroon ako mga tao. Siyempre, pag nasaktan sila, hindi rin ako gaganti. Ganun. Kaya, mahirap din. Simple lang, pero makikilala ka. Hindi naman pwede yung tatay-tahimik ka lang dahil leader ka. Siyempre, kaya papalag ka. Diba? Yun yung klase ng kabataan mo? Yun yung klase ng kabataan ko. Hindi lang unang pagkakakulong ko. Ako, dahil sa mga tropa, mga tao ko rin. Ano yung naging kaso mo? Frustrated. Frustrated. So, buhay naman siya? Buhay naman. Alright. Ano yung kaso na yon? Tapos na o binuno? Natapos na. Bali, binuno ko lang yun ng siyam na buwan sa City Jail, Quezon City. And then, kinausap namin yung tao. Okay naman. Naayos naman lang dahil nakilala din naman. Naayos yun. Tanong lang sir, wala ka bang pending case ngayon? Wala. Alright. Punta na tayo sa buhay kulungan mo, boss. Pag nakulong ka, kalilimutan mo yung laya. Kailangan ihanda mo yung sarili mo. Kailangan, pati pamilya mo, maaari, isang tabi mo. Kasi iba yung pang-araw-araw na galaw, iba yung pang-araw-araw na isipin mo ron, kaysa mag-iisip ka rito sa laya, isipin mo sila dahil may makakain sila o ano. Siyempre nakakulong ka. Kaya kailangan handa yung sarili mo, handa yung isip mo, handa yung katawan mo. Kailangan, ganun ka. Hindi ka kailangan panghinaan. Natakot ako. Kasi, sa nagawa ko, di ba? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Hindi ko rin alam kung anong kahantungan ko. Ganun. Unang-unang mali sa akin, takot. Bakit Sputnik? Kasi talagang noon pa na maliit pa ako, kumbaga parang dahil sa mga chewing ko, kumbaga naging pusong Sputnik na ako eh. Kaya yun ang pinalagay ko. May naging katungkulan ka ba sa loob, boss? Lahat naman na ng bago na papasok, nagkakaroon ng katungkulan yan. Una, naging katungkulan ko ron, Buyonero. Sumunod, naging Maynarya. Tapos Bantay Pinto. Ang huling-huling naging katungkulan ko, Marshall. Marshall, alright. Bago mag June 12. Bali, June 9. Marshall na ako nun. June 9 nag-umpisa yung, alam mo na, pangangulit ng mga ng ibang pangkat. Siyempre, Marshall ka. Hindi kami pwedeng
pumasok sa loob. Ang kailangan mo, harapin. Ang kailangan, itago mo yung mga kakosa mo. Makukulit man yan, matatanda, ikaw ang harang para hindi sila masaktan. Yun ang unang ano ko, riot na nangyari. Sumunod, yung sumunod na riot, hindi naman medyo natuloy. Dahil ugong pa lang, umano na kami, kumbaga naganda na kami, gunit na kami, hindi natuloy. Pangatlo, kumalampag kami. Dahil nga sa papalitan nga raw yung hepe ng ng BJMP, kumalampag kami kasi ang nakarating sa amin, padlock lahat. Kumbaga, walang tao sa labas, walang makakalabas. Ayaw ng namin yun, ayaw ng mayores namin ng gano'n. Siyempre, kailangan yung matatanda namin na may mga sakit, kailangan makalabas, kailangan maarawan. Yung may mga sakit, kailangan din makadala sa clinic. Yun ang ayaw ng ayaw ng pinaka-hepe ng BJMP. Kaya kumalampag kami. Yun ang pangatlo. Nasugatan ka ba sa riot na yan? Sa kabutihan palad, di naman. Dahil marunong din ako milag. Siyempre, kailangan. Pero yung ibang kakosa mo, nakita mo na nasugatan? Meron din. Pero hindi naman mga grabe. Yun nga nangyari. Bali, isang oras ang riot na nangyari. Sa kabutihan palad naman, wala namang grabe. Kaya lang, yung mga kakosa namin na nasa taas, yun talagang mga inabot ng o inabot lang sa mga pero hindi inabot ng mga Okay. Unang-una nagsisimula yan sa babae. Sa mga dalaw, siyempre, mga matititigan ng mga ibang pangkat, siyempre hindi papayag yung mga may dinalaw na may pangkat. Magpaparating yun. Siyempre, minsan, di ba, talagang makukulit. Pag nasa loob ka, bawal mo sagihin ng dihal, bawal mo sagihin ng mga dalaw. Sagrado yan. Doon unang nagkakaroon ng riot. Doon unang nagkakaroon ng sakitan. Sa maling tingin lang? Sa maling tingin lang. Pangalawang riot na naranasan ko. Yun pala yung yun pala yung napakasa namin. Ako sa namin Bagito. Pala ng time ng bahala. Tapos, anong nangyari? Bumawi rin yung time namin sa bahala. Bakla naman yung tinira niya. Yun ang brutal na naranasan na nakita ko. Kasi yung iba, mawalang dalaw, kakausapin ng mga tinayman, kakausapin ng may mga pera, magpapatato sila ng pangalan o mukha. Ano na yun? Lagi na yung kapag may parating. May sa rancho, sa kanya yung rancho, o kaya naman bibigyan siya ng pera. Kasi yun ang sa loob eh. Pag yung nakita malinis ka, kakausapin ka para ipatato yung pangalan nila o para ipapatato yung mukha nila, babayaran ka nila. Yun. Babayaran. Pero hindi sa pilitan na pamamwersa. Hindi pinaglaruan. Hindi pinaglaruan. Alright. Kamusta yung rancho nyo doon? Minsan okay naman. Sa kanin okay naman. Kaya lang sa ulam, magtitiis ka talaga. Kung ano yung rancho, gagawa na ng paraan. Sabaw. Siyempre, marami niluluto nun. Diba? Kaya, madalas walang lasa. Okay. Pero kailangan mo lunukin. Kailangan. Kasi kailangan mo buhay. Kailangan mo kumain. Okay. Sitwasyon ng tulugan mo doon, boss? Noong una, siyempre pagbago ka talagang isisiksik ka nila, parang higit pa sa sardinas. Kasi talagang nakatagilid kayo, kailangan hindi ka gagalaw. Ngayon pag gumalaw yung isa na pakabila, sabay-sabay kayo. Okay. Parang yung barahang nakatayo, pag tinulak, ganun lang ang galaw nyo. Okay. So, isa lang ang posisyon? Oo, isa lang. Liguan? Sa liguan, may oras. May oras ng pagligo ng mga bago. May oras din na pagligo ng may mga ng ulan. Hindi agad-agad na pwede ka maligo. Ano yung pinakamalungkot na naranasan at naramdaman mo sa loob ng bilangguan? Madami. Kasi sa umaga,
busy ka sa ano mo eh, busy ka sa panunungkulan mo eh. Tulad ko, Marshall, sa umaga busy ako. Ngayon, pagdating ng gabi, siyempre doon napapasok yung mga isipin mo na pamilya mo, di ba? Kung ano na nangyari sa kanila. Mapapaiyak ka na lang, pero hindi mo kailangan magpakita na umiiyak ka. Kailangan, kung ano yung magkaiyan mo sa panunungkulan mo yan eh. Hindi nila kailangan makita na ang panghihina. Kaya ang ginagawa ko, mag-iiyak ako, tinatakloban ko na yung mukha ko. O kaya maliligo na lang ako. Literal na umiiyak din pala kayo? Oo. Kasi ang tingin sa inyo matatapang eh, pero naiyak din pala. Hindi. Hindi lahat na nakukulong matapang. Karamihan din sa nakakulong yung mga wala kasalanan. Yung iba, mga nadamay lang. Pero yung iba, talagang ginawa. Hindi naman lahat ng nakukulong sinasabi matapang. Pero lahat na nakukulong may magagawa. Naiyak din sila? Umiiyak din sila. Mahirap. Mahirap ang makulong. Sabi ko nga sir, unang-una mong kalilimutan yung daya eh. Kung anong galaw mo rito, hindi mo na pwedeng gawin dun. Pangalawa, pamilya mo. Isipin mo sila, di ba? Malalayo sa'yo. Pangatlo, yung haharapin mo. Yung pang-araw-araw na gawain mo. Hindi ka pwedeng kumilos ng basta-basta. Hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Mahirap ang makulong. Madami rin na natutunan. Tulad ng pag-iilas mo ng pino. Diba? Yung dating ugali mo na pag may nakita kang babae, di ba? Alas dito sa labas, alas tuburan mo na sa pagtingin. Doon, pag may nakita kang babae doon, sulap lang, hindi mo na kailangan titigan. Yun yung mga natutunan ko na marami kang dapat na matutunan na doon mo makikita. Na yung iba doon mo makikita. Rumispeto at dumisiplina, isa yan. Isa yan. Number 1 yan. Lalo na yung mga kabataan na puro mga angas, yung mahilig din sa away. Marami na yung mga ugali ko, nakikita ko rin sa kanila. Kaya minsan, nagsasalita na ako, inaano ko na sila, sinasabihan ko na sila. Minsan siyempre mga kabataan niya, puro mapupusok eh. Hindi rin mga nakikinig. Diba? Anong gusto mong ipayo sa kanila, boss? Sa payo? Kasi naman mapapayo ko sa kanila. Bawasin nila yung angas. Dahil yung angas, isa lang kapupuntahan yan. Napakabisa ng mga mensahe mo, boss. Baka meron kang gustong pasalamatan o batiin sa mga dati mong kakosa sa loob o baka nasa laya na ngayon. Oo. May bati nga pala si Chris Ablas. Kung nasa ka mga mayor. Tsaka si Bong Astor. Tatay Bong Astor, taga Tipolo. Yun. Tingin ko nandun pa rin siya ngayon sa Bigutan. Yun. Kasi ginibaan na yung namin eh. Ginibaan na yung MMDJ. Na siguro na sila na punta na sila sa iba-ibang jail. Yun lang. Sa lahat ng binanggit niya, shout out po kayong lahat. Boss, maraming salamat sa pagpapaunlak. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay Kosa, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out!